Akala ng karamihan, kailangan mong kumita ng malaki bago ka makapag-invest. Pero ang totoo, kahit malit lang ang income mo, pwede ka nang magsimula. Sa video na to, pag-uusapan natin kung saan ba pwedeng ilagay ang iyong ipon o pera para lumago ito. Kaya magbibigay ako ng 7 investment options na pwede mong subukan mula low risk na may lowest return papuntang high risk na may highest return. Simulan natin sa pinaka-safe at low risk na option na paglalagyan ng pera. Number 1, high yield savings account or time deposit na available sa mga digital banks gaya ng Maribank, Maya, GoTime at iba pa. Maganda ito dahil madali lang mag-open ng account gamit lang ang phone mo. Libre itong i-download sa Play Store o App Store at karamihan walang maintaining balance. Kaya kahit piso pa yan or kahit 1,000 pesos, pwede ka nang magsimula. Bukod pa doon, PDIC insured din ang pera mo hanggang 1 million pesos. Kaya may protection pa rin kung sakaling may mangyari sa bangko. Sa interest naman, may mga digital banks na nagbibigay ng around 3% hanggang 5% na interest yearly na mas mataas kumpara sa karamihan ng traditional savings account. Minsan may mga promos na pwede pang umabot ng 6% o higit pa, pero kadalasan may mga conditions na kailangan mong sundin. Kung time deposit naman, kadalasan may lock-in period yan tulad ng 6 months, 12 months o 24 months. Ibig sabihin, hindi mo muna pwedeng galawin yung pera mo hanggang matapos ang napili mong duration. At kung sakaling hindi ka pa komportable sa digital banks, pwede ka rin naman mag-time deposit sa traditional banks. Kagandahan dito, habang nakapark lang ang pera mo, kumikita na ito ng interest nang wala kang masyadong ginagawa. Ngayon, kung gusto mo naman ng isa pang option na potentially mas mataas na return, ito ang susunod. Number 2, cooperative. Pero, pakinggan mo muna ito bago ka pumasok sa kahit anong co-op. Para sa akin, mas low risk kung ang cooperative ay nasa loob mismo ng company nyo. Halimbawa, nung nag-work pa ako dati, may co-op sa company namin kung saan pwede kang mag-contribute buwan-buwan. Pwedeng 500 pesos, 1,000 pesos, o kahit magkano na diretsyo ng binabawa sa sahod mo. Yung mga contributions ng members ang ginagamit ng co-op para magpautang sa ibang members o ilagay sa mga investments at negosyo. Kaya kumikita yung co-op. Then yung kita na yon dinidistribute yearly sa members. Ang kagandahan sa cooperatives, minsan mas mataas pa ang dividend kumpara sa ilang savings accounts. May mga co-op na nagbibigay ng around 6% hanggang 10% dividend yearly. Pero depende yan sa performance nila. Yung iba nagbibigay din ng additional perks sa mga members. Pero tandaan, hindi lahat ng co-op pare-pareho. Yung iba exclusive lang sa isang grupo tulad ng teachers, government employees o company workers. Ngayon, kung co-op naman na nakita mo lang online o sa labas ng company mo, dito na kailangan maging mas maingat. Hindi ito PDIC insured, kaya importante na mag-research ka muna. I-check mo kung registered sila sa website ng Cooperative Development Authority o CDA. Tingnan ang track record nila, financials, gaano na sila katagal at paano sila kumikita. At kung medyo nagugulan ka pa sa cooperatives, huwag magalala. May isa pang investment option na low risk din kahit maliit lang ang puhunan. Number 3, Pag-ibig MP2. For as low as 500 pesos, pwede ka nang mag-start dito. Recently, nag-announce ang Pag-ibig na ang dividend rate nila ay 7.12% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Ibig sabihin, kung magandang performance ng fund, mas mataas din ang pwedeng kitain ng members, pero pwede rin niyang bumaba. Isa pa sa magandang feature nito, tax-free ang dividends at government-backed ang program. Ibig sabihin, mape-preserve mo yung capital ng pera mo. Kaya kung nakapaghulog ka ng total of 12,000 pesos sa isang taon, mananatiling 12,000 pesos yan plus yung interest na kikitain mo. Isa pa, voluntary din ito. Kaya bahala ka na kung kailan at magkano ang ihulog mo. Pwede kang maghulog buwan-buwan o kahit one time na lump sum kung may extra kang pera. Ang downside lang, may 5-year lock-in period ito. Kaya mas bagay ito sa medium-term goals tulad ng ipon para sa bahay, negosyo o iba pang future plans. Kaya for example, nag-umpisa ka ng 1,000 pesos at may monthly contribution na 1,000 pesos sa 7% dividend rate na lang, ganito ang total na kikitain mo sa 5 years kung naka-compounded savings option ka.
Umabot yung total amount ng higit 71,000 pesos. Kaya kumita ka ng higit 11,000 pesos. Pwede ka rin namang mag-annual dividend payout, pero mas less ang makukuha mo kumpara sa compounded savings. At para magkaroon ka naman ng MP2 savings, pumunta ka lang sa website ng Pag-ibig or pumunta sa malapit na branch sa'yo at mag-fill up ng mga forms at requirements. Ngayon, kung gusto mo naman ng investment na medyo flexible pero may potential pa rin kumita, ito ang susunod. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, bonds. Isa pang low-risk investment option ay ang bonds. Sa madaling salita, parang pinapahiram mo ng pera ang gobyerno o isang malaking kumpanya para magamit nila sa kanilang projects. Kapalit nito, bibigyan kanila ng fixed interest. Halimbawa, may mga pagkakataon na naglalabas ang gobyerno ng Retail Treasury Bonds o RTB. Katulad ng RTB 31 na may 6% interest rate, kung saan quarterly binabayaran ng interest at may maturity na 5 years. Meron ding ibang bonds na mas maikli ang duration tulad ng 1 taon o ilang buwan lang, pero kadalasan mas mababa rin ang interest rate. Kung gusto mo itong subukan, may mga platforms tulad ng GBonds ng GCash, meron din yan sa PDAX, Bonds.ph, at meron din sa mga bangko. You can invest sa bonds for as low as 500 pesos, pero sa retail treasury bonds, kadalasan nasa 5,000 pesos ang minimum investment. Ang downside lang, hindi ito tax-free at minsan kailangan mo maghintay kung kailan may available na bagong bond offering bago ka makapag-invest. Kaya for updates, check mo na lang din sa website at Facebook page ng Bureau of Treasury. Ngayon, kung gusto mo naman ng investment na parang Pag-ibig MP2, pero mas mataas ang potential na return, ito ang susunod. Number 5, mutual funds or UITFs. Ito naman ay parang basket ng investments kung saan ang pera ng maraming investors ay pinagsasama-sama at ini-invest sa iba't ibang assets tulad ng stocks, bonds at iba pang securities. Sa madaling salita, imbes na ikaw mismo ang pumili ng bawat stock, may professional fund manager na gumagawa nito para sa'yo. Ang kagandahan dito ay diversified ang investment mo dahil nakakalat ang pera sa maraming companies. Dahil dito, mas nababawasan ang risk kumpara kung isang stock lang ang bibilin mo. Pero tandaan, hindi guaranteed ang capital mo dito. Ibig sabihin, kung bumaba ang market, posible ring bumaba ang value ng investment mo. Pero kapag maganda naman ang performance ng fund, pwede rin itong kumita ng mas mataas. So halimbawa, as of this recording, kung nag-invest ka 1 year ago sa Manulife Global Technology Feeder Fund, ang return mo dito is 21.31%. Itong feeder fund na to, naka-invest sila sa iba't ibang global tech companies tulad ng Apple, Microsoft at iba pa. Kaya kapag magandang takbo ng tech sector, tumataas din ang value ng fund. But then again, pwede ring bumaba ang value nito. Pwede ka mag-invest dito sa mga platforms tulad ng Dragonfly, GFunds via GCash, o sa mga bangko gaya ng BDO, BPI, Metrobank at iba pa. Ang starting capital ay as low as 50 pesos sa GCash, pero kadalasan ay nasa 1,000 hanggang 5,000 pesos ang minimum. Kung gusto mo naman ng investment na mas mataas ang risk pero mas mataas din ang potential na kita, ito ang susunod. Number 6, stocks or REITs. Sa stocks, para kang bumibili ng ownership ng isang kumpanya. Halimbawa, ang mga kumpanya tulad ng Jollibee, Ayala o Meralco ay may stocks na pwedeng bilhin ng investors sa stock market. Ang REITs naman o Real Estate Investment Trust ay mga companies na nakafocus sa real estate assets tulad ng mga buildings, malls, offices o hotels. Sa madaling salita, para ka nagkakaroon ng exposure sa real estate kahit hindi ka bibili ng mismong property at hindi mo na rin problema ang maintenance o malaking kapital. Pwede ka magsimula dito as low as 1,000 pesos sa pamamagitan ng mga stockbrokers tulad ng Dragonfly. Ito yung paborito ko ngayon personally. Para sa akin, ito yung pinakamadaling gamitin and maganda yung user interface. At the same time, app siya so you can easily check your investment sa cellphone mo.
Just download it by App Store or Play Store. Now, obviously, you can still try doon sa matatagal na like Call Financial, BDO, BPI, o kahit sa Gstocks ng GCash. Ngayon, para makita mo ang risk dito, halimbawa, as of this recording, kung nag-invest ka sa Meralco 1 year ago, nag-gain ka ng around 21%. Pero kung sa Jollibee naman, down ka na ng 20%. Ibig sabihin, pwedeng kumita pero pwede ring malugi. Kaya importante na mag-research bago mag-invest sa individual stocks. Kung REITs naman tulad ng C-REIT, bukod sa potential price growth, may dividends ka pang pwedeng matanggap quarterly na parang bonus income habang hawak mo ang investment mo dito. Basically sa stocks, not advisable kung gusto mong protektahan yung capital mo kasi pwedeng bumaba ang value ng stocks pero you can potentially earn higher kumpara sa mga na-mention natin kanina. Ngayon, kung gusto mo naman ng investment na may pinakamataas na risk pero may potential din na mas mataas ang kita, ito ang huling option sa list natin. Number 7, small business. Ito marahil ang investment na may pinakamataas na potential na kita sa lahat na nabanggit natin. Pero sa kabilang banda, ito rin ang pinaka-risky, lalo na kung papasukin mo ay isang negosyo na hindi mo naman talaga hilig, naiintindihan o pinag-aralan. Pero kahit maliit lang ang puhunan mo, posible ka pa rin magsimula. Mas maganda kung magsimula ka sa maliit at sa kaya mong gawin, lalo na sa mga home-based business para hindi mo na kailangan ng mahal na pwesto. Halimbawa, pwede ka mag-offer ng services na kaya mong gawin. Gumawa ng made-to-order na pagkain o kaya buy and sell ng products online. Marami nang nagsimula sa maliit na puhunan at unti-unting napalago ang negosyo nila. Pero tandaan, hindi ito madali at hindi rin mabilis. Kumpara sa ibang investment na nabanggit natin kanina, ang negosyo ay mas matrabaho at nangangailangan ng oras, effort at matinding dedikasyon. Ngayon, bago ka pumasok sa kahit anong investment na nabanggit natin, mahalagang tandaan ang 3 simpleng investment tips na ito. 3 investment tips. Number 1, evaluate your financial situation. Bago ka mag-invest, siguraduhin mo muna na maayos ang foundation ng finances mo. Tanungin mo ang sarili, may sapat ka bang savings? May emergency fund ka ba? May mga utang ka bang kailangan mo munang bayaran? Hindi rin advisable na mag-invest ka kung baon ka pa sa high interest debt. Halimbawa, kung may credit card debt ka na may 3% interest kada buwan, so kung times 12, nasa 36% interest na yan sa isang taon. Ibig sabihin, kahit kumita pa ang investment mo ng 7% per year, talo ka pa rin dahil mas malaki ang interest na binabayaran mo sa utang. Kaya bago ka mag-invest, mas mabuting unahin mong bayaran ang mga utang na may mataas na interest. Number 2, start small and be patient. Sabi nga sa isang quote, the best time to invest was yesterday. The second best time is now. Kaya kung may extra kang pera, wag mong isipin na kailangang malaki agad ang puhunan mo. Pwede kang magsimula kahit sa maliit na halaga. Sa investing, kakampi mo ang time at ang power of compounding. Habang mas maga kang nagsimula, mas may pagkakataon ng pera mo na lumago over time. At tandaan, ang investing, hindi ito instant money. Kung kailangan mo ang pera mo next month, hindi ito ang tamang lugar para ilagay iyon. Ang investments ay pang long term, parang pagtatanim ng puno. Hindi overnight ang pag-ani ng bunga. Number 3, invest in yourself. Isa sa pinakmagandang investment na pwede mong gawin ay sa sarili mo. Mag-aral, mag-research, at i-upgrade ang skills mo para tumaas ang income potential. Dahil habang tumataas ang kinikita mo, mas marami ka ring pera na pwedeng ipunin at i-invest. Sa madaling salita, ikaw pa rin ang pinaka-importanting asset sa financial journey mo. Kaya kahit na maliit pa ang income mo ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng mag-invest. Ang malaga ay magsimula ka, maging consistent at patuloy na matuto tungkol sa pera. Sa ngayon, saan ka dito nag-i-invest or saan mo balak mag-invest? Kung okay lang i-share, comment down mo na rin sa baba. At kung gusto mo subukan yung mga digital banks o Dragonfy na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang ito kung trip mo.
Ngayon, kung naghahanda ka palang mag-ipon para may budget ka pang invest, panoorin mo itong susunod na video sa iyong screen. 15 practical money saving tips para makatipid ka ng libo-libo monthly. Click mo na. Watch now.